Ano, dali. Ano, Jay? Jay, silent mo. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiiba at kakaibang plataporma sa digital broadcast. Mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Ratsada Balita ni Double J. Maglalahad ng mga naglalagablab na mga balita sa loob at labas ng bansa. Ratsada Balita ni Double J. Magbibigay daan sa tunay na daloy ng walang labis at walang kulang na mga balita. Ratsada Balita ni Double J. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, si Double J, Joseph Javier. Wow, thank you, thank you. At talaga naman, di pa rin talaga mawawala yung ika nga yung sasaya. Dahil live silang nanonood dito sa ating programang Ratsada Balita ni Double J. Dito pa rin sa pamagitan natin himpilang Broad Dreamcast Communicator. At sila'y live na nanonood mismo dito sa ating himpilan. At dito, ayan po, mga nasa, ilan kayo? Ayan, Siyam po yung live na nanonood. At iba pa may mga panawagan pa. More on shout out daw. Shout out. Yan. Araw ng Lunes, siyempre happy Monday sa lahat. Lalo na. Medyo nagkaroon ng konting paghihigpit pero kaya natin yan. Kaya pa rin natin yan. March 22 na po. Para sa buwan ng Marso. Ilang araw na lang ang nalalabi. Ano? Ika nga ay sabihin na natin na meron tayong inset na para sa meron tayong tinatawag na interference mula naman sa ating mga ilang network. Ayan. Pero gano'n pa man, gano'n talaga. Kaya yung maraming nagpupumilit na makapasok. Gano'n pa man, ilang araw na lang, buwan na ng Abril, ayan yung papasok na tayo sa mahal na araw. Kaya gano'n pa man, kaya pa rin natin to. Bilahilas 1. Tis lang. Siyempre, hindi pa rin mawawala. Dito sa ating programa, ang paghahatid pa rin ng ating mga balita para update naman po ang ating mga taga-subaybay. Dito pa rin sa pamagitan ng ating Broad Streamcast Communicator, ang programang Ratsada Balita ni Double J. Sabi ni Jenny Alimocon na Sol de Bella, hello po, happy Monday to all. Likewise, at baka hindi ka pa naglalans, ha? Kita naman si Josephine Roquero. Yan yung isa sa mga naging candidate natin na way back 80s. Si Josephine Roquero, sabi niya, good afternoon, Double J. Happy blessed Monday. Keep safe. Always God bless. Always God first. Siyempre, laging sa taas. Doon tayo didepende. Hindi kung saan paman. Di po ba? Ayan. Kaya nga naman doon sa ating ilang mga pasaway at matitigas pa rin ang ulo ng mga kababayan, ganun pa man, ang tigas ng ulo nyo, hindi nalalambot yan dahil ang ating nasa taas na lang, Panginoon ang bahara sa inyo. Sabi naman ni Romy Tuason, ng ating partner, tuloy mo muna. Masama pakiramdam ko nung pang-Sabado, hindi ako nakapaghanda. Ayan. So yung beach watcher, tuloy-tuloy tayo. 2 oras po tayo rito magpo-programa, dito sa ating programa Ratsada Balita, diretso po tayo para sa beach watcher. At alam na po natin kung paano natin dadalhin para sa kanyang mga televiewers, listeners at followers dito sa ating hipilang Broad Dreamcast Communicator. Don't worry, get well soon, partner Romy Tuason. Ayan, nakita mo naman.
Although talagang kahit na masama pakiramdam mo, andyan yung overwhelmed ka pa rin dahil sa ika nga alam ng ating mga listener followers. Kita mo, paano sila natutuwa. Ayan, sige, tuloy-tuloy lang. At sa mga hindi pa nanananghalian, samantalahin na po ang oras. Habang ika nga break time ngayong oras na to. Dahil, siyempre, araw ng Lunes, hindi pwede walang break time. Kasi sa mga nagbe-break time, mula sa kanilang trabaho, opisina, at ano man, ang inyong ginagawa, oras na po para kumain. Kaya ganoon na rin kay Josephine Roquero. Ano kaya menu for today ni Miss Josephine Roquero? Lunch tayo, tarsyado, galunggong ang menu, sabi ni Josephine Roquero. Wow, talaga namang puro more on fish para walang walang cholesterol, walang etc., walang makakagulo sa ating health. Ika nga, paminsan-minsan, pwede rin naman yung mga kakain ka ng minsan lang. O kaya, may okasyon, di ba? Sabi naman ni Romy Caltuason, thank you, partner. No worries, partner. At just stay put. Pagaling ka muna. Sige. At dun sa ating mga ibang mga taga-subaybay na sa kasalukuyan, mga busy pa, katulad nila Angelica Paz, si Angel, sila Melda Nagisara mula naman sa lalawigan ng Batangas, at maging si Luis Del Rosario na gigigisa pa ng kanyang dilis, at maging si Melito Rodelio Militante ng Kalamba ay kasalukuyang namamalansa. Nauna yung pamamalansa bago maglabay. Ano po? Anyway, just stay put at maghahatid tayo ng ating mga balita ngayong araw na to. Dito pa rin sa ating programa Ratsyada Balita ni Double J sa pamagitan ng ating himpilang Broad Dreamcast Communicator. Ang ganda ng echo. Ayan po. Okay, arito at umpisahan na po natin ang pagbibigay ng mga uli ng ating mga balita. Turn on that. At narito ang ulo ng ating mga balita. Ako, hindi talaga mawala ang ating balita, sa ating balita yung mga nagaganap na at katulad nito. Na talagang paano tayo nakikipaglaban, ganun pa man. Pero iniinda na yan ang ating mga health workers sa frontline. Ito po, unang ulo ng ating mga balita. Bago ang ulo ng mga balita, narito po oras. Ganap ng alas 12 G's ng tanghali. 10 minutes para lumilipas, kaya parang nagpe-prepare pa lang kayo ng mga kakainin. Just stay put, kain lang. At pag yun ang alukin ang inyong lingkod. Makita ko lang kayong busog. Busog na rin ako. Okay, yan. At kaugnay pa rin dito sa nilalabanan natin na pandemic na to. Nako, ito po, strike 3. COVID-19 case muling nadagdagan ng mahigit 7,000. Ito na strike sa loob lang ng 3 araw yun. Mamaya meron pa tayong balita na hindi lang pala yan ng COVID-19, hindi pa yung UK, hindi pa yung Brazilian, African. Meron na palang tinatawag na Philippine variant. Mamaya ibigay po natin ang buod ng balita na yan. Sabi naman ni Melito Rodelio Militante ng Kalamba, gandang lalaki ka talaga, Sir Joseph. GCQ na naman sa lalawigan ng Laguna. Sarado na naman ang mga computer shop ko. Kung sarado ang computer shop mo, pero hindi pwede isarado ang yung mga laundry shop. So, di ba? Wala sila isusuot. Anyway, sandali lang yan. Kasama sa mga pagsubok talaga natin, just stay put lang, Mel. Pasasaan ba? At pagbukas mo yan, parang nakakawala sa kural itong mga gagamit ng computer. At kailangan talaga nila, ha? Stay put. Thank you. Ano ba ang menu mo for today, Melito? Sige, just stay put. At patuloy tayo sa ulo ng ating mga balita. 144 bagong kaso ng magkakaibang variant ng COVID-19 natukoy ng Department of Health. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo, ha? Mamaya po, ang tabayanan ng buod ng balita na yan. Pero nyo, iba pala yung mga nakapasok na rin sa ating bansa.
Samantala, Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan nahawa sa Metro Manila. Kaya balik GCQ. Ayun ang sinasabi ni Mel. Ayan na nga. Mamaya po, alaman natin kung ano pa yung mga ibang patakaran at mga ibang restriction ang pinatutupad dyan sa GCQ ngayon. Mga ospital at pagamutan na malapit na mapuno. Nadagdagan pa. Naku po. Kaya di sa ating mga kababayan, please lang po, mag-ingat-ingat at sumunod na lang. Huwag nang matigas ang ulo. At baka mamaya sa ilalim ng kama, doon na kayo ilalagay at hindi na kayo pwede ilagay sa kama pa dahil puno na po. Ha? Kaya isipin lang niya, mga bagay na yan. Health workers, ramdam ang paglala ng sitwasyon. Bunsod pa rin ang COVID-19 virus surge. Ayon sa mga Filipino Nurse United, yan po yung tinatawag na FNU. Nararamdaman na nila, kumbaga, ano sila ano ba yan? Hindi na ba kami pagpapahingahin? Hindi naman kami mga robot. At isa pa, sumasama ang loob namin dahil hindi masyadong nabibigyan ng atensyon ng pamahalaan. Yan, mamaya po ang buod ng balita na yan. Samantala mula naman sa mataas na kabulungan ng Kongreso, ang Senado, pinasisiguro ni Senator Tito Soto sa gobyerno ang hindi pagtaas ng presyo ng mga basic commodities o mga pangunahing bilihin. Yan, at least nasisilip na. Kaya peging din po dyan sa ating Department of Trade Industry. Tama, DTI. Pakicheck naman po. Baka mamaya yung SRP na pinatutupad hindi na po nasusunod. Please lang po. DTI. Peggy. At sa usapin pa rin. Ito na, yung dinaranas natin na pandemya rito sa ating bansa. Pati ba naman yung sa karagatan ng mga magpapasakit pa ng ulo sa atin. At nyo? Pilipinas, naghain ng diplomatic protest laban sa bansang China. Defense Secretary Lorenzana sa China, itigil ang incursion sa teritoryo ng Philippines. Agad paalisin sa Julian Felipe Reef ang mga barko. Ang damakmak na barko yan. Bakit kaya? Anong gagawin ng mga barko ron? Ito yung mga China talaga. Ay. Parang ina-underestimate po ang bansang Pilipinas Naparatingin lang nila. Gako ko lang yan kumpara sa bansa natin. Oo nga. Pero ang tanong, meron ba silang taglay na hunting-hunting at sa kahagimat, di ba? Samantala, ang Force of the Philippine Ship tiniyak na protektahan ang teritoryo ng bansa laban sa pagsalakay ng China. Peaceful resolution sa WPS isusulong. Dapat muna ganyan. Talagang hindi naman tayo provocative yung ginagawa nila, nagpo-provoke sila Hindi naman agad natin papatulan yan para sabihin So, ipakita yung tapang natin. Nagkasubukan na lang pagdating ng oras. At 12,000 na residente ng 6 na bayan sa Maguindanao lumikas dahil sa gerang sinimula ng BIFF. Yan pa, isa pa yung mga yan, mga rebelde na alam na ang dami-dami na nga problema yung naharap ang ating mga mami, makikidagdag pa sila. Ito naman talaga. Ito pa po ang isa. Bicol, Calabarzon Police, pinarerest back sa NPA dahil sa pagpatay sa 5 pulis. Yan po yung nangyari kagabi. Ano kayang napapala nila doon? Ganun. Bakit hindi na lang nila kalabanin ng NPA ang mga virus na mga ganyan, di ba? Para patunayan, ganyan pala talaga kayo katapang. Sabi pa ni Milito Rodelio Militante, Sir Joseph, tayo pwede lumabas ngayon. Ipinagbabawal lumabas ang mga magagandang lalaki gaya natin. Sabi niya, di raw tayo pwede lumabas ngayon, ang mga magagandang lalaki, Peggy. Sabi ni Milito Rodelio Militante. At sabi niya, Sir Joseph, di tayo pwede lumabas ngayon. Ipinagbabawal lumabas ang mga magagandang lalaki gaya natin. Ikaw lang yun. Doon sa mga pogi raw, Peggy po. Shout out At bawal daw lumabas ngayong araw ng Lunes sa mga gwapo. At anong mangyayari? Hulihin ba? Pagmumultahin o magpo-community service? O baka naman magpa-passion show yung mga yan, ha? Milito, pakialam. Thank you. Samantala, kalsada sa Bilibid, binakura ng Bureau of Correction. Bakit naman?
Bakit kalsada na tapos mamaya po malaman natin na kung ano naging reaksyon dito ni Mayor Presnedi, Jaime Presnedi at saka ang isa pang congressman na kung di ako nagkakamali ang congressman ngayon dyan ay ang congressman ngayon dati pong nasa Senado rin si Congressman Representative Rupi Biason yan. At yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong araw na to, mga naganap, hindi lamang nung nakasabado, linggo, dahil alam ko mga busy kayo. At hanggang kanina at kasalukuyan, ihatid po lang yung linggo dito pa rin sa ating programa Ratsada Balita ni Double J. At oras sa buong Pilipinas, ganap na pong alas 12:17. Kaya yung naglalan, tuloy-tuloy lang, kain lang. Habang nakikinig, nanonood ng ating mga ihahatid na mga balita dito pa rin sa programa Ratsada Balita ni Double J. Samantala, narito na po ang buod ng ating mga balita. At nakakalungkot man pero wala tayong magagawa. Ang pinakamagagawa na lang po natin ay talaga mag-ingat bilang bahagi ng Hills 1. Lumaban tayo. At ang kalaban natin ay talagang hindi natin alam kung saan nanggagaling. Kung saan maaari nandyan lang sa tabi ng natin. Pero hanggat kaya ng ating immune system, palakasin pa natin ating mga resistensya. Yan po. At dahil po dyan, sa ikatlong sunod na araw, mahigit 7,000 COVID-19 case ang naitala ng Department of Health dito pa rin sa ating bansa. At sa pinakahuling bulletin ng kagawaran, nakapagtala ng 7,757 na bagong kaso, kaya't sa kabuuan, maabot na sa 663,794 ang tinamaan ng sakit sa bansa. Mahigit kalahating milyon na po yan. Sa naturang bilang, 73,072 ang aktibong kaso at meron naman 15,288 ang gumaling sa sakit kaya't umakyat na sa 577,754 ang COVID-19 survivors. Samantalang 12,968 na ang namatay o nasawi. Matapos naman na madagdagan pa ng 30 dumadami. Nako. Ingat-ingat lang po. Simula ng Biyernes, lagpas sa 7,000 ang nadagdag sa bilang ng COVID-19 case sa bansa. At noong Sabado na itala ang pinakamalaking nadagdag sa isang araw sa bilang na 7,999. Kulang na lang na isa, 1,000 na. Di po ba? Ingat-ingat din naman po. Nakamuli pong naninikluhod, nakikiusap at nagmamakaawa ang inyong lingkod. Sumunod naman po tayo. Hindi naman mahirap magsuot ng face mask, face shield. At kung sakaling tinatamad kayo magsuot ng inyong face mask at face shield, huwag na kayo lumabas. Sa loob na lang kayo ng bahay na kung nangangatimpaan nyo, pakamot na lang. Yan lang po, pinaka-the best. At sabi naman ni Melda Nagisara mula naman po sa lalawigan ng Batangas. Hello po, good afternoon Sir Javier. More power sa programa nyo. Keep safe, always God bless. Uy, pakisabi sa iyong uniko yun, si Daryl ba o Darwin, na nasa Canada, mag-ingat pa rin sila ron. At mahirap na, hindi natin alam kung saan ang gagaling bigla-bigla ang kalaban. At yan, worldwide na po, ever since worldwide na talagang lahat lumalaban para dito sa ating dinadanas na pagsubok na to. Ganun pa man, ganun na rin sa iyong may bahay, yung haligi ng tahanan nyo na nandyan sa Jubail, Saudi Arabia. Paabot ang aking pagbati at siyempre, pag-iingat ha. Maraming salamat Melda, Nagisaram ng lalawigan ng Batangas. At kaugnay pa dito sa ating binabalita kanina yung tungkol sa update na po sa ating kinakalaban na COVID na to ha. Ito pa po, para sa inyong kabatiran, alam kong hindi nyo alam, meron pa pala. Maaliban doon sa COVID-19, maaliban doon sa UK, maging yung galing South Africa at Brazil,
meron palang tinatawag na Philippine variant. Kaya po, ito po, nakapagtala ang Department of Health ng 114 na bagong COVID-19 case ng UK. Ayan po isa, yun ang sumunod sa COVID-19. Ang South at kasama na ang South Africa, ang Brazilian strain at meron Philippine variant. Ayan na po Sa naturang bilang, 46 o 46 ang infected ng UK variant, 62 naman ang taglay, ang South Africa variant at 6 ang tinamaan ng Philippine variant at kabilang na itong sinasabing Brazil strain po. Sa kabuuan, umabot na sa 479 na itatalang kaso ng mga bagong variant na nakakamatay na sakit sa ating bansa. Una na, di lang naman sa ating bansa, maging sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Una na, sinabi na UK variant at South Africa variant ay may tuturing na variant of concern dahil ang una ay madaling maipasa, samantalang huli naman ay sinasabing mas lumalaban sa antibodies. Taglay naman ang Philippine variant ang dalawang katangian ng UK at South Africa variant. Ibig sabihin, pag pinagsama pala yung composition ng UK at saka ng South Africa variant na ngayon ay taglay ng Philippine variant, mas matindi. Parang ganun po ba? Tingnan natin. At taglay ng Philippine variant, dalawang katangian ng UK at South African variant, ngunit hindi pa may tuturing na variant of concern. Kita nyo na? Hindi pa may tuturing. Samantalang una na sinabi na ang UK variant at South Africa variant ay maituturing na variant of concern. Di po ba? Pero nagsanib, biglang hindi maituturing. Hindi pa siguro ma-establish talaga ng OCTA kung gaano kabisa na nagsanib. Parang pinamana sa Pilipinas. At di raw maituturing na variant of concern dahil hindi pa matukoy kaugnay sa kakulungan ng data kung itong Philippine variant ay may significant in public health implication ayon pa sa Department of Health. Sa kasalukuyan, marami sa mga kaso ng bagong variant ay naitala dito po sa Metro Manila. Yan ang sinasabi natin, sa Metro Manila. Kaya, dati COVID-19 lang, yan po. Ngayon, sumama na, pumasok na, yan na-invite ng COVID-19. Dito kayo, punta tayo sa bansang Pilipinas. Masaya rito. Sumama, pumasok ang UK variant. Sumunod naman ang South Africa variant. Medyo nawala sa limelight ang Brazilian strain niya. Pero yun pala, nakisama naman ang Pilipinas. Kaya tinawag na meron silang yung dalawa, yung katangian ng UK at saka ng South Africa variant, nagsama. Kaya tinawag na Philippine variant. Wow. Grabe. Pero ganun pa man, pagpatuloy po pa rin natin ang pag-iingat. Alam kong kayo mga nandyan, nag-iingat kayo. Alam ko po yan. At hi pala, dyan sa ating mga hindi nagko-comment. Sino ba to? Ang ganda yan, si King, ang ating kaharian. Hi King! At sino ba isa? Hindi ko ma-identify isa. Ayan, di bale, okay lang, mamaya, makikita ko yan. Ayan. Basta din sinabi niya, para shout out po at panawagan po, nakikisiyo si Military Del Militante. Sabi niya, Sir Joseph, di tayo pwede lumabas ngayon. Pinagbabawal lumabas sa mga magagandang lalaki gaya natin. Kaya gaya mga nandyan, mga kasama natin dyan, dalawang lalaki pa dyan. Bawal daw lumabas ngayon, ha? Please lang po, mag-iingat. Yan. Tuloy pa rin natin balita. At dahil dyan sa patuloy na umusbong, ay nako. Ito na, simula ngayong araw ng Lunes, Marso 22, babalik na sa General Community Quarantine o GCQ as imbabol ang 4 na katabing lalawigan ng Metro Manila dahil sa pagdami ng gusto ng mga tinamaan ng COVID-19. Tinamaan talaga ng pandemic talaga. Ito ang nakapaloob sa resolusyon ng Interagency Task Force na inaprubahan ng Pangulong Duterte at epektibo ito hanggang sa darating na Abril 4. Agad naman nilinaw ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi lockdown ang mangyayari kundi bubble na paraan para malimita ang galaw ng mga tao sa isang lugar lang. Yan po linawin natin baka kasi ba dyan masyadong exaggerated ang dating
kung ano-ano na yung nasasabi, makapagsalita at makapagbalita lang siya kahit na pinulot niya lang yung balita pero nadadagdagan. Yun ang sinasabi natin ha. At maliban sa mga authorized person, outside residence o yung tinatawag po na APOR, yung ba nagtatanong sa akin, Sir Joseph, ano yung APOR? Kailangan ipaliwanag mo yan. Ayan po yung tinatawag na authorized person outside residence. Yan po. Pero, yan naman, kailangan be sure na kasama ka dun sa composition ng APOR. Ibig sabihin, ayun sila yung mga merong talagang mahalagang lakad, wala nang iba na maaaring bumiyahe sa mga nabanggit na lalawigan. Kasama na Metro Manila, hindi naman magsasara. Ulitin natin na maliban sa mga authorized person outside residence o APOR, yan lang po ang authorized. At hindi na pa pwedeng lumakad o pumunta pa, tumawid ka ng from Metro Manila going down to the sa binanggit na Laguna o Cavite o Rizal at Bulacan. Hindi na po. Balik, ganun po mangyayari dyan, ha? At yan sa mga nabanggit na lang ay hindi na pwedeng bumiyahe. Kasama na Metro Manila, hindi naman magsasara mga kinakainan, ngunit tanging outside dining, take out, at deliveries lang maaari nilang ialok sa kanilang mga customer. Mananatili naman ang umiiral na limitasyon sa mga pampublikong sasakyan. Gayun din, iiral lang alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga na curfew sa mga nabanggit na lalawigan at ito'y tinulad na sa uniform curfew sa Metro Manila. O kasi dati implemented lang po yan, NCR, di po ba? Ngayon, parang tumalon, nahawa, kaya biglang bilis yung ng mga nabanggit yan na lugar na yan, no? Kaya, ayun po. Kung kahit ng gobyerno ng mga pribadong kumpanya na mag-alok ng alternative work arrangement sa kanilang mga empleyado. Yan. Siguro kailangan pag-aralan nila kasi kung factory, hindi pwedeng work for home. Andun yung mga makina, hindi po ba? Yan. So, oras po sa buong bansa. Meron na tayo nalalabing 2 minuto para ganap na alas 12. Medya ng tanghali. Kaya di sa mga kumakain, yung mga hindi pa nag-lunch break, labas na. Lunch break na. Baka mamaya abutan pa kayo ng nagmamadali tuloy kayong kumain. Pwede naman yung tinatapos nyo, pwede nyo ituloy mamaya yan. Basta importante, ano man ang ginagawa nyo, nasa tama oras. At wag nang gawin na ngayong araw na to, wag na ipagpabukas. Yan lang po importante, ha. At dahil nga dyan sa ating kinakaharap na yan, naku po, ito po, mga pagamutan, ha, nadagdagan pa mga pagamutan na malapit ng mapuno sa National Capital Region dahil sa patuloy na pagtaas pa rin ng kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Kung kaya't may ilang private room sa mga pagamutan na pinaghahati-hatian na ng mga pinaghati na sa 2 hanggang 3 mga pasyente. Naku, paano kaya yun? Magkakaano sila? Pare-pare silang COVID ang sakit. 3. Isa nakabaliktad. Isa 2 na. Di po ba? Para sardina. Paano ko ito? May African virus at ito may COVID-19 at yung isa naman merong Philippine variant. Naku. Sige, labo-labo na kayo. Bahala na. Ayan. Basta pinaghahati-hatian na lang daw po, ha. Ganyan lang nangyayari. Kaya nga yung ibang mga matitigas sa ulo, hindi na kayo mapapalagay sa kama. Doon po kayo, under the bed na po kayo. Yan. Kaya kung matigas pa rin ang ulo nyo, sige, abak. Ayon naman sa pamunuan ng Philippine General Hospital o PGH at sa St. Luke Medical Center na nagkakaubusan na ang mga bed at ng COVID at non-COVID patient. Maging ang Lung Center of the Philippines ay nasa critical na rin ang kalagayan. Kung sinabi naman ni PGH spokesman Jonas Del Rosario, nasa 200 na bed sa kanilang paggamutan ay 170 na dito ang okupado na. Maging ang kanilang intensive care unit, yun po yung ICU ward, ay puno na rin. Kinumpirma rin ni St. Luke Medical Center Chief Medical Officer Dr. Benjamin Campomanes na puno na ang kanilang ospital sa Quezon City at maging sa Global City. Kung kaya tinikayat nito ang mga iba na magtungo na lamang sa ibang mga pagamutan. Saan kaya? Kaya po, yun sa ating mga kaibigan, talagang matigas ang ulo. Yan po, ang lagi kong sasabihin sa inyo. Hindi bali sana ako yung dati na wala pa naman tayong kinakaharap na ganitong klaseng pandemic.
magkasakit ka, ma-hospital ka, andyan ang nanay mo, tatay mo, may kasama ka, may magbabantay sa'yo. Ngayon, hindi po. Bawal na bawal ang kasama na kahit sino sa kaanak pag ikaw ay na-confine. Ang tangi mag-a-assist lang sa'yo ang mga ating mga health workers at mga doktor. Yan po. Kaya, di ba ang sakit nun, na hindi mo alam kung hanggang kailan ka doon at dahil sa lumalaban ka, dahil sa katigasan ng ulo mo, di po ba? Bigla na lang na hindi mo alam na gusto mo, tinatawag mo, tayo, kahit tayo na mali, tinatawag natin, nanay natin, mama natin, nararamdaman kayo, di po ba? Ngayon, ganyan, wala. Sinong tatawagin mo? Hindi ka pwedeng basta tumawag sa mga nurse. Hindi ka pwedeng basta asistahin ng doktor dahil may oras ang bawat isa sa inyo. Ganyan po. Kaya, ipagpatuloy nyo ang tigas ng ulo nyo. At tignan natin kung hanggang saan. Pero ganun pa man, akala nyo ba natutuwa ang mga ating mga health workers sa mga tinatamaan ng COVID? Lalo na yung mga identify na talagang twice na siyang bumalik doon. Ibig sabihin, matigas sa ulo. Hindi, masakit man sa loob nila pero wala sila magagawa at trabaho. Dahil yun ang mga sinumpaan tungkulin. Di po ba? Kaya ika nga, ando na yung pagpapatuloy lang nila. Ito yung gagawin nila. May salbang buhay ng bawat isa. Lalo na sa mga may tinamaan ng ganyan, COVID na ganyan. Kaya lang, isipin naman natin kung anong sakripisyo ang ginagawa ng ating mga health workers, mga doktor. Lahat na po sila. Yun bang wala na sa oras ng duty mo pero kinakailangan dahil hindi pa pwede dahil kinakapos nga po sa health workers, di po ba? Yun yung sakripisyo. Kaya minsan, sila na mismo nagsasabi, please naman baka naman pwedeng pakipig naman po, panawagan po natin sa ating mga kababayan na huwag naman po silang, mag-ingat na lang sila nang hindi na sila makasama at mapadagdag pa rito. Hindi naman sinasabi na nahihirapan ang ating mga health workers. Ang sinasabi lang naman nila is, sana, intindihin din ang kalagayan ng ating mga health workers. Sila ang unang-unang tatamaan dahil sila ang mga nakasama dyan. Kaya maabot na po ng more than 10,000, more than 15,000 na po na ating mga health workers ang nasasabi. Kasama ng mga doktor. Pero ganun pa man, nandyan pa rin sila dahil din nga sa sinumpaan nilang tungkulin. Di po ba? Ganun pa man, sabihin man natin na minsan nasama-sama loob nila Kaya lang, sinasarili na lang nila. Sa tigas ng ulo nito mga ito. Ganun na lang, sinasarili na nila. Ang importante sa kanila, ang focus nila is alagaan, gamutin, pagsilbihan ang ating mga kababayan, lalo na mga tinamaan ng pandemic na yan. Kaya nakikiusap po inyong lingkod muli. Please lang po. Sana po, tignan naman natin, wag na yung mga ating mga health workers, sarili natin na wag natin sabihin na, lakas-lakas ko, hindi po, ganun ika nga, ano man yung tingin mo pa na mas makakabuti pa na nakakasiguro ka, sundin na lang natin. Lalo na mga pinatutupad na health protocol po. Huwag tayo magalit kung meron ganyan. Ba't parang, martial law, mga ganon. Naku. Kaya iba, hindi tayo nagtataka kung bakit nakakapagsalita na, tamaan ka na sana ng COVID. Kasi nga di po ba? Pero hindi naisip ng mga nagsasalita. Tamaan ka sana ng COVID, pero hindi na naisip na, kapit-bahay lang kita hawaan naman kita, di ba? Ganun po yun, pero sana naman, buksan naman natin isipan natin, ha? Doon sa atin, lalo na sa mga matitigas sa ulo. Please naman po. At kaugnay po din sa binabanggit natin na kanina, ito po, ang grupo ng Filipino Nurse United. Lalo pang lumala ang sitwasyon ng mga healthcare workers sa bansa kumpara nang magsimula ang COVID-19 pandemic dahil naharap ang mga ito sa ngayon sa bagong infection surge ayon sa Filipino Nurse United. Ayon kay Nurse Jamie De Guzman, National Treasurer ng FNU, nakakawala na raw ng pag-asa at gana para sa kanilang mga healthcare workers ang sitwasyon sa kasalukuyan. Yan po. Hindi rin anya masisisi sa maraming mga healthcare workers ang pinili na tumungo na ng ibang bansa kasi sa kabila ng kanilang mga panawagan sa pamahalaan na tulungan sila ay hindi naman daw natutugunan ng mga ito. Minsan yan hindi natin alam Akala lang natin siyempre internal po yan Ang may in-charge siyempre ang DOH at para sa ating mga nurse.
Ang problema, unahan na sinasabi na, sige, just standby lang kasi unahin muna natin na ito ating mga bakuna na mga ano na para sa lahat. Oo nga, pero dapat naman, bigyan naman ng pansin. Yeah. Sa kasalukuyan, pumalo na sa 7,757 ang bagong COVID-19 case sa Pilipinas, pinakamataas na daily tally mula nang magsimula ang pandemya noong nakaraang taon. Ayon pa kay Digitman, ramdam na nila ang pagtaas ng COVID-19 case dahil punong-puno na rin anya mga ospital sa mga bansa at maging sila mga empleyado ay tinatamaan na rin ng naturang respiratory disease. Sa ngayon, nakakaranas na rin niya sila ng shortage sa personal protective equipment kagaya na lamang ng face shield. Oo, kanila yung mga PPS nila eh. Kasi yung mga PPS po na yan, hindi yan pwedeng wastable eh. Ang timano, pag ginamit mo yan within 12 to 16 hours, kailangan pag bad mo yan, once na inubad mo yan, dispose na po talaga. Ganyan yan eh. Kaya nga, dapat po, para maiwasan natin yung mga ganyan, muli, panawagan po natin sa ating mga kababayan na matigas ang ulo. Sana mabuksan ang isipan nyo. Samantala, oras po sa buong bansa. Ganap na pong alas 12:37 ng tanghali. Di sa mga nanananghalian, tuloy-tuloy lang ang inyong pagkain. At siyempre, huwag kakalimutan po, yung baso ng tubig lagi nasa harapan. Kahit na paulit-ulit ko pong pinapaalala yan, ang sa akin lang po ay baka mamaya kung kailan at sa kanya lang realize na, tama nga si Double J. Kasi ang pagsisisi, laging nasa huli, di po ba? Ay, wala naman mawawala. Kung lagay mo yung baso ng tubig dyan, kaysa yung nasa malayo, kung kailan ka nabulunan, nabilaukan, aabutin mo pa pag abot mong ganyan, lalo na sa mga girls. Pag abot na napatid si bra, pangalawang problema. Nataranta mga kasama, nag-agawan. Ako na. Pag agawan ganyan, napunta sa kanya, nabuhos pa, ayan na, pangatlong problema. Ayan na po siya sabi natin. At sa panibagong problema ang nakaharap natin bansa, dahil hindi lang dahil sa pandemic na yan, siyempre, tangay na po, sakop na ang lahat. Kung kaya't sinabi ni Senate President Vicente Soto III na dapat ay natuto na ang gobyerno sa leksyon ay dinulot ng kakulangan ng supply at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa kasagsagan ng pandemya noong nakarang taon. Ayon pa kay Senador Soto, ngayon, nagpapatupad na naman ang lockdown sa iba't ibang lugar. Dapat tiyakin ng gobyerno hindi sisirit ang presyo ng mga bilihin kasabay ng pagdami nga nitong tinamaan ng pandemic. At buhay na naman ang takot sa mga puso ng ating mga kababayan. Muli na naman bumalik sa kanilang mga alaala, mga hirap at pasakit na kanilang hinarap nung umpisa ng pandemya. Ang mga Pilipino kaya nilang nagtiis pero hindi nila kayang magutom ang diin pa ni Senador Soto. Kailangan na niya na matiyak at mapaniwala ng gobyerno na ito ay on top of the situation at kaya nilang protektahan ang lahat ng laban sa mga mapagsasamantala sa sitwasyon. Dapat anya siguraduhin pa rin ng Interagency Task Force o IATF ng pagbiyahe sa mga pagkain ay hindi maapektuhan ng mga checkpoint at kaya nilang mapanagot ang mga mapagsasamantala. Sinabi pa ni Soto, nakakayanin ng mga Pilipino na magsakripisyo kung nakikita nila ang mga programa ng gobyerno ay maasahan at epektibo. Masasabi ko lang po, kaugnay dyan sa sinasabi ni Senador Soto is maraming salamat po, Senador. Dahil ang inyong sinasabi ay isang kataga na nagbubukas ng isipan, lalo na po sa ating ahensya ng ating mga pamahalaan. Lalo na po sa DTI. At higit sa lahat, siyempre, sa palasyo. Para po at least napag-uusapan pa yan na marami pa palang mga nagsasamantala. Kung tutuusin, hindi naman talaga nasusunod yung SRP na ipinatutupad ng Department of Trade and Industry. Dahil kung may nasusunod man sa umpisa lang yan, pero after a while, subukan nyo po, isang linggo lang. Wala pa isang linggo, ayan na naman, biglang sirit na yan, nakatwiran nila. Wala nang nag-inspeksyon na tayo rito eh. Sa iba naman niya, gano'n na nangyayari. Kaya paging po sa DTI. At paging din po kay Yusek Ruth Castelo. Sabi nga po, ang daga
nakakapaglaro kapag wala ang pusa. Kaya ganyan po. Ayan. Pag nag-inspection po kayo, uy, talagang nasusunod at yung iba man may nauhuli man, ang katwiran, hindi po namin alam eh. Wala naman po kasing inilalabas na advisory. Yan, mga ganyan. Tapos yan, maglapapaskilan DTI ng tinatawag na sa board ng SRP. Yan. At may mga kababayan naman din po tayo na minsan hindi naiintindihan kung ano po ba talaga ang SRP. Ayan ha. Yeah, minsan nakikita nila pero mas didepende sila kung anong sasabihin ng mga nagtitinda. Pero meron po mga marunong na alam nila, nakita nila SRP, yan po yung suggested retail price na ipinatutupad ng DTI. So, yun ang susundin nila. Pagdating doon, magkano yung ganyan? Magkano kilo? Bakit ang mahal? Nakalagay doon sa SRP, ganon. Hindi kasi iba yung hindi na, wag na lang. Yun na nawalan, di ba? Sa dami naman ng mga nagtitinda, iba sumusunod eh. Kung yung mga hindi susunod at ipipilit nila, hindi, kasi iba to, imported to, mga gano'n. Sige na, sa'yo na imported mo. Gano'n nyo na lang po. O di kaya, ireklamo nyo. Yan, ha? At sabi ni Christopher De Los Santos, kaya Double J, dapat mabigyan ng maayos na instruction ng mga kapulisan na maasahan, na ma-assign sa mga checkpoint na dapat alam nila ang kahulugan ng essential travel at dapat may kopya sila ng IATF resolution. Ayan. 014. Tama. Actually, dati na yan. Kaya lang ngayon, nung nagkaroon ng tinatawag na chapel at may mga bago na i-assign sa mga ganyan, meron nakaka-encounter na hindi naiintindihan. And at the same time, meron din, lalo na sa mga barangay na nakakasakop na may mga nagpapatod ng lockdown sa kanilang barangay. Yan. Isa yan sa mga pinakamatitigas ang ulo. At sasabihin nila, yan po ang sabi ng chairman namin eh. Ano yung papakita yung sulat na yan? Wala kaming pakialam dyan sa mga sulat na yan. Andito kami sa barangay. Chairman ang nagbibigay ng utos. Ikita nyo na. Yeah. Sabi na po natin na mayroong resolution na ipinapasa mula naman sa barangay as per, yan po yung barangay justice system na sinusunod nila. So, adaptation, meron po silang pinatutupad additional resolution po. Kaya lang, hindi nila ini-apply generally. Ano ang kautusan mula sa DILG, sa IATF, hindi nila pinapansin. Na hindi nila alam na naka-umbrella lang sila sa DILG. And DILG as per IATF, sumusunod lang ang DILG. Ano man yung napagkasunduan nila between the IATF. Yan po. The same lang po sila ng power, pero ang nagbibigay ng advisory ang IATF para sa DILG is meron kaming ganito na depende aprobahan ng DILG. Okay, sige. That is the applicable for the every barangay. Sa kanila ibapasa. Ang problema, hindi sinusunod. Yan. Mga nangyari po yan. That was before pa. Nung unang-una nun. Pero nung tumagal-tagal na intindihan. Nang nagsalita ang chairman na, may mga chairman kasi na, meron kaming pinasang resolution dito. Di naman ginagawa namin para hindi na sila, mahaba pa kami. Ganon nagkaroon ng tinatawag na discrimination dahil po dyan sa mga bagay na yan. Na ika nga andun na tayo. Hindi nyo mapapasukin. Paano yung kakainin ng mga tao? Mga ano yan eh. Sila yung mga essential. Sila yung mga nagdi-deliver ng pagkain na para din sa mga tao na hindi na nga lumalabas. Dapat i-upload. Ang katwiran hindi sila pwedeng pumasok eh. Di dapat ginagawa nila ng paraan na, sige, tatawagin na lang po namin. Kung hindi kami magpapalit, kami na lang po maghahatid. Magkano po ba yan? Ganyan, di ba? Kasama sa sakripisyo nila yan. Dahil nandun sila nakapost. Hindi yung gusto nila mangyari. Hindi sila magpapapasok. Sila masusunod. Sige, hindi kayo masunod. Ayan po nga ganyan na, ang daming conflict na ganyan na, lalo na sa mga barangay na hindi nila naiintindihan kung ano talaga yung proper ruling na pinatutupad as per resolution mula sa IATF po. Yan. Sa pulis naman, kung meron man hindi naiintindihan, in fairness naman po, policeman, alam naman nila, kaya alam mo yung mga conflict na kailangan na magdi-decide ang ground commander po. Ganyan. Depende sa ako, nung time na yan. Madalas ako sa checkpoint. Diyan ako, observe ako.
tinitignan ko rin kung ano, time to time, hatid ng balita, live, bato tayo ng balita, ganun lang po. Pero minsan, may mga pulis po na minsan, hindi nila saklaw. Teka, dali lang ha, dali lang ha. Hindi ko kasi, ano yun wala kasama sa, ano namin, sa order namin ng sulat na pinapakita mo eh. Ground commander ang magdidesisyon. Ganyan po dyan. Ha? At sa kabila po nitong ating kinakaharap na to, panibago na naman pakikipaglaban. Kumbaga nasanay na tayo sa buong isang taon, ito may bago, mas lumalala. Siguro mas dapat natin paigtingin sa ating bawat isa sa atin ano pa ang pwedeng gawin ng bawat isa sa atin. Diba? Sa akin siguro pinakamaganda is magagawa, mag-ingat, sobra, doblehin. At ika nga, mas palakasin pa resistensya. Kung dati nagagawa nyo manood ng gano'n na pupuyat, ngayon, bawasan na. Haba naman ang oras na pwede mo i-google sa loob ng bahay eh. Dati, hindi, panoorin ko na to kasi bukas, wala ako eh, gano'n. Ngayon, hindi pa, di ba? Ganyan. At ito pa po isang problema ang kinakaharap natin sa kasalukuyan. Ano pa talaga. Naghain na ang Pilipinas ng diplomatic protest laban sa bansang China dahil sa pinakahuling insidente sa West Philippine Sea. Ayon kay Department of Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. na hinihintay niya lamang ang magiging tugon dito ng bansang China. Isinagawa nito ang paghahain ng protesta matapos ang naging rekomendasyon ni National Security Advisor Hermogenes Esperon dahil magugunitang namataan ng di bababa sa 220 mahigit na mga barko ng China sa Julian Felipe Reef nitong nakalipas na Marso 7 na pinangangambahan sisira sa Coral Reef sa nasabing lugar. Bakit nga naman, ano bang gagawin doon, di po ba? That is, ating ko, part of provocation o provocative naman napakaano naman ng 200. Bakit? Ano kaya? At sabi naman ni Luis del Rosario, God bless, you stay safe, macho guapito, kain, pritong pating, ayaw nila kumain, takot sila, sabi ko, anak pa lang yan ang pating, ayaw nga naman, anak lang yun. Sabi naman ni Joselito Partos, good morning sir, tanong ko lang, bakit may taong Tabogo, DDS, Duterte, diehard supporter, utak nasa talampakan sa Pilipinas. Siguro ayun ang ano nila yun ang aim nila yung mga ganon sabi naman ni Lodi, Charlie Fry, magandang tanghali, Double J, likewise, Lodi, ganda ng boses po niya mga kaibigan, kababayan, sa kanilang lalo na sa kanilang programa yung sa virtual po, ang ganda ng boses niyan pagka minsan nag-ano yan, may mga isyong kinokomento yan, biglang babanat na lang ng kanta yan. Ako, natutuwa kayo dyan. Thank you, Lodi. Charlie Pral. At kaugnay nga po nito, paghahain nga ng diplomatic protest ng ating bansa, laban yan sa bansang China na nagdala ng 220 mahigit na barko. Para ano? Diba, sana kung pinadala na yan ng bansang China rito para iwan at para sa atin may magagamit. Okay, thank you. Pero yung ganyan, ano yan? Approve. Tapos bigla makikita yung ating mga mangingisda sa bahagi ng Julian Felipe Reef, biglang bubungguin. Ako, ay, magkasubo ka na. At lalabas na ang hanting-hanting at saka hagimat ng ating mga bansa. Yan, tandaan niyo po yan. Dahil dyan, nanawagan na si Defense Secretary Delfin Lorenzana sa bansang China na itigil na incursion sa teritoryo ng bansa at agad policy ng nasa 220 Chinese vessel na nakaangkla ngayon sa Julian Felipe Reef dahil sa paglabag nito sa maritime rights ng Pilipinas. Ayon sa kalihim, ang ginawa ng China ay malino na isang provocative action. Tama po, provocative action para i-militarize ang nasabing lugar sa sakop ng Exclusive Economic Zone at continental shelf ng Pilipinas kung saan ang mga Pilipino ay may karapatan sa mga resources sa ilalim ng international law at 2016 arbitral ruling. Ayan po. Ay, parang bakit nga naman, anong gagawin niyo dyan? Tapos, tatak. Git ng kalihim, committed ang Pilipinas na i-uphold ang sovereign rights ng bansa sa West Philippine Sea.
Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang DND o Department of National Defense sa Philippine Coast Guard, National Task Force for the West Philippine Sea at Department of Foreign para sa kaukulang aksyon ukol dito at para mabigyan ng proteksyon ng mga Pilipinong mangingisda. Kabilang dako, nagpadala na ng aircraft ang Western Command para i-validate ang presensya ng mga Chinese vessel sa nasabing lugar. Napaka very provocative naman talaga. Bakit? Ano bang gagawin nyo dyan? Ha? May sarili naman kayong area, AOR Area of Responsibility. Ba't di na lang, doon sa lugar nyo? Parang sinusubukan po ng bansang China ang kakayahan ng ating bansa o kakayahan ng mga Pilipino. Nasa kabila ng kumpara mo sa laki ng bansang Pilipinas na parang isang kukulang ang kahalintulad, di po ba? Pero ang tanong, kakayanin ba nila ang mga Pilipino na punong-puno ng hunting-hunting at saka hagimat? Di po ba? Ang alam lang nila kung po. Sabi ba ni Christopher De Los Santos, Kuya, simulan na natin mag-online registered para sa number din natin. Kuya, simulan na natin mag-online, sabi ni Christopher Kuya, simulan na natin mag-online registered para sa number ID natin. Okay, yan. Nagsisimula na yan. Meron na yung para sa national ID yan. Tama. Alam ko, tinatanong ni Christopher De Los Santos kung simula na raw. Saka para sa kanya, kasi sabi niya, Kuya, simula na natin mag-online registered para sa number ID natin. Yan. At kaugnay pa rin dyan. Dyan pa rin po, sa West Philippine Sea. Hindi naman basta-basta gana na hindi na lang kikibo ang ating mga sandastahang lakas ng Pilipinas. At sinabi ni, dahil dyan, suportado ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, Lieutenant General Cirilito Subihano, ang pahayag ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na dapat na itigil ng China ang ginawang pagsalakay sa teritoryo ng Pilipinas, lalo na at bahagi ito ng exclusive economic zone ng ating bansa. Tiniyak ni Subihana na gagawin ng militar ang lahat para maprotekta ng teritoryo ng ating bansa. Ipinaubayan na nila sa Department of National Defense at Department of Foreign Affairs ang nasabing issue. Siniguro ni Subihana na kung ano man ay pag-utos sa kanila ng gobyerno ay susunod ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Git pa ni Chief of Staff na kanilang binibigyan pansin ang concern ng National Task Force West Philippine Sea hinggil sa presensya ng mga Chinese vessel dyan sa Julian Felipe Reef. Binigyan din ni Subihana na sa kanilang itutulong ang peaceful principles and rules-based approach para resolve na issue sa West Philippine Sea at binigyan na rin ito ng direktiba ni Western Commander Vice Admiral Ramil Enriquez na kanyang i-validate ang bilang ng mga Chinese vessels sa nasabing area. Ayon pa kay Subihana, kanyang inaasahan na mamayang hapon makapagbibigay na ng update ang Westcom ukol dito para mabatid kung ilang barko ng China ang sumalakay sa teritoryo ng ating bansa. Alamin natin yan mamaya. Pero ganun pa man, nakakapagtakay. Ano po? Bakit ang ginagamit na grammar is sumalakay? Ang alam po natin, pag sumalakay, lusob na yun kasabay na yun ng iba po kasi ang dating pagka sinabi sumalakay. Ang dating sa ating mga kababayan, correction lang po sa mga kababayan natin although hindi pa rin naman natin alam kung ano ba talaga ang purpose ng pagdaong ng 220 barko ng bansang China dyan sa Julian Felipe Reef. Pero nakakagulat, di po ba? Ba't ganun karami? Kung sakaling sumalakay, pwedeng very provocative po Sumalakay, andyan na yung meron na talagang nakikiramdam din sila. Pero ganun pa man, maging handa na rin po tayo. Dahil hindi natin alam ang mga pwede mangyari sa mga susunod na segundo, minuto, oras at araw. Lalo pa sa mga ganyang sitwasyon. Di ba? Ganun pa man, ibigay pa rin natin ang tiwala natin sa ating sandatahan lakas ng ating bansa.
At maging sa sino man ang magbibigay ng ayuda o utos, pero kung makukuha sa magandang usapan, mas maganda po. Dahil hanggang sa ngayon, naantay pa rin naman natin kung ano magiging aksyon. Siyempre, nang binubuo pa rin ng nagsasakop sa lahat ng ating bansa. Walang iba kundi ang UN. So, nakaantabay rin naman po ang iba't ibang bansa sa mga ganyang sitwasyon dahil meron din naman tayo mga agreement sa mga ibang bansa na para dun sa tinatawag na harmony relationship ng mga bawat bansa sa ating bansa, ganun na rin sila. Although alam naman natin na matagal nang di tinatolerate, especially ng UN yan, kaya lang po, medyo matigas. Sa pamamagitan lang ng salita, nagiging matigas ng China. Yan po. Pero nararamdaman rin naman nila na pag sumisipa ang iba't ibang bansa, saka sila naglalaylo. So sa ngayon, kung ganyan po yung narinig nyo na ang sinabi na ayon sa naging pahayag nga ng Armed Forces of the Philippines na sumalakay, huwag na lang natin bigyan ng masamang implication po. Sabihin na lang natin na hindi rin po magandang sabihin, lumusob. Sabihin na lang po natin na dumagsa doon sa bahagi ng Hulian na Philippine Reef ang mga mahigit 200 barko ng China. Pero ganun pa man, hindi tayo natatakot. Nakahanda tayo at mas maganda kung yan ay mauwi pa sa magandang usapan. Sabi ni Luis Del Rosario, galing ako sa RTC San Mateo, may public service ronda droga. Okay, good. Sabi naman ni Charlie Fry, idol, testing the waters. Pwede. Testing the water. Baka testing the vessel, no? Na masyal. Baka tinetesting lang nila. May ano po ba dyan? Mas maganda dyan. Ang paliwanag natin siguro para hindi nag-aalala ating mga kababayan. Ang maganda po dyan, kung ganun karami, dahil mga bago yung mga barko ng China, dyan po yung tinatawag na break-in. Break-in po. Kung mga sasakyan, bine-break-in yan, ganun din siguro mga barko, ano? Ano sa palagay mo, Charlie Fry? Pwedeng break-in, ano? Dahil sabi mo, testing the water. O namasyal, pwede rin break-in. Kung tinetesting naman nilang tubig natin, tubig dagat ng bansang Pilipinas, kumpara sa kanila, ang laki naman ng diferensya. Kasi yung tubig ng dagat sa bansang China, more on polluted na po eh. Dito sa atin, as in, fresh na fresh pa. Kaya ganun nila ipinipilit na makuha. Pero ganun pa man, para wala po pag-aalala, ating sambayan ng Pilipino, keep faith. At break in my ass. Sabi ni Charlie Fry, wag silang haharap. Dahil baka mamaya subukan nila habang magkakaroon, wag naman sana, magkakaroon ng kagulat, sasala. Patugtugin mo lang lahat ng mga kanta mo na broadcast para marinig nila. Hindi lang natin maintindihan kung paano mangingisay yung mga yan. Sa boses pala at sa tugtog at sa kanta na papahisahin pawid ni Charlie Fry na hindi pwedeng hindi maririnig ng mga yan. Dahil kailangan nila maglagay ng headset para hindi nila marinig. Dahil pag narinig na sila, andyan na yung nangingisay na sila. Yan, ha? Pero at meron na tayo na lang nalalabi isang minuto. Pero ganun mo man, just stay put dahil saglit lang po to. Susunod na rin natin programa ng partner natin na si Romy Caltuaso on the Beach Watcher. Pagpapatuloy pa rin po natin. Ano man yung mga nagiging balitaktakan niya rin, doon naman po ay magsisilbi rin tayo ng mga balitaktakan at kaugnay pa rin dito sa mga naganap, hindi lamang araw ng Sabado, Linggo, at maging mula kagabi hanggang sa kasalukuyan. Pag-usapan po natin yan mamaya. At dahil yan po ang oras na susunod. So for the meantime, magkakaroon lang muna tayo ng intermission. At magiging ano pa rin po, continuation pa rin to ng ating programang Watsada Balita ni Double J. At siyempre sa pamamagitan pa rin nating himpilang Broad Dreamcast Communicator. Hindi po pwedeng hindi mawawala ang intermission. Babalik po agad ang inyong lingkod at hindi pa ako nagpapaalam. Kumbaga sabi nga is pag nag-aaral ka, ma'am, sabi ni teacher, yes, Joseph. Ma'am, may I go out? Okay, you may go ahead. Ganon, ha? So kayo rin, dyan kayo, stay put. Yung hindi uminom ng tubig at hindi pa humubo, pwede pa. Ganon din po ako.
gaya ng ating nakagawian, siyempre sa ating programa, hindi mawawala ang ika nga, for the meantime, parang pinutulan natin for the meantime yung programa ng Ratsada Balita. Nagpaalam pero intermission lang po yan. Inyong natunghayan at napakinggan ang mga pangunahing balita at paghimay sa mga pangyayari at mga kaganapan dito sa Ratsada Balita ni Double J sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Inyong natunghayan at